Viva! Samahang toto at kay saya. Walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang laza. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang Hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Hi! Good morning! Baga naman eh. Morning po, mga igas. Ngayon po ay ikalabing-isang araw na po ng Marso. At sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Fun, Fun, Fun Friday! Sorry, hindi kayo nakita. Weekend na bukas, kaya naman, tara! At sama kayo sa amin. Ang tawag pala ngayon eh, Lakwatsa Friday. Lakwatsa Friday. Ganun na pala, lakwatsa Gimmick, hindi na gimmick. gastos. Yan, gimmick, shopping, lahat. Puro gastos. Una nating pupuntahan ang bayan ng Orani, Bataan para sa kanilang walang kasing saya at walang kasing sarap na alimango, Wow! hinay, at sugpo festival. Wow! Ang sarap niyan. At pangalan pala, ha, nakakatakam na. Ibibida nila sa atin doon mamaya mga pinakasariwa at naglalakihan nilang mga huling sugpo at alimango. Uy, si R nangunguna. Parang, Laki, oh! parang nanganakit na bato ko. Wow. Cholesterol, sana yung babae, no? With matching suka yan eh, di ba? With matching Oh. Pinasarap. Yung aligay, halo mo sa kaming mainit. Kaya huwag yung palalampasin yan mamaya. Kaya hindi lang yan mga kapuso kasi sisilipin din natin ang bahay ng isa nating sikat na kapuso na ang ganda tunay na inside and out. Bahay. Yan, bahay. At napakabait na si Miss Iza Calzado. Love her. Diba? I Gano'n love her. kabongga ang home sweet home ni Miss Iza. Napakaubod ng sexy at ganda pa ba Sobra. pa? Naku, mamaya makikita po natin, papakita natin sa inyo yan. Kasama si Maring Suzy at syempre si Kuya Love. Ang babaeng walang anggulo, no? Oo, grabe. Kahit saan Ganda ganda talaga. niya. At mabait pa. Okay, pero bago ang lahat ng yan, siyempre balita muna tayo. Narito na ang top hirit. DTI nag-inspeksyon sa mga pangunahing pamilihan dito sa Metro Manila sa gitna po ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Magkano nga ba talaga ang tunay na presyo ng manok, baboy, isda at iba pa? Baalamin natin mamaya yan. Samantala, tensyon sa Middle East mukhang lalo lumalawak. Mga OFW sa bansang Yemen, voluntaryo ng pinalilikas ng DFA habang ang sitwasyon naman sa Saudi Arabia patuloy ng binabantayan. Samantala, mag-resign ka na. Yan naman ang payo ni Senador Chapiso Gingona. Deterred kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. At, unahin natin. Ayan naman, para sumabay. At kung hindi banta ng Senador, mapapatalsik ang Ombudsman sa pamagitan ng impeachment. At sinibak na AFP Comptroller Major General Carlos Garcia at iba pang general sinampanan ng kasong tax evasion ng Bureau of Internal Revenue. Narito na po ang mga detalye. Nagsimula na po maglibot ang mga tauhan ng DTI sa mga pangunahing pamilihan dito sa Metro Manila para alamin kung tama ba ang presyo ng mga nagtitinda. At sa Quezon City, naku, meron silang po mga nasabon na tindera matapos na matuklasan na overpriced ang kanilang mga paninda. Nangatwiran pa yung iba eh. Tuna na lang sa farmer's market sa Cubao kung saan umabot sa 150 pesos ang kada kilo ng manok sa isang pwesto na dapat ay pababa pa nga yan. Hamak na mas mahal ito sa suggested retail price o SRP na 130 pesos. Sa Murphy Market, nabiso naman mas mahal ng piso sa standard retail price ang kada pakete naman ng kape. Anong standard? Suggested? Suggested retail price, ha? Suggested. Ang SRP ng karinang baboy dapat mula 180 hanggang 190 pesos lamang, habang ang baka naman nasa 220 hanggang 280 pesos kada kilo. Habang isda nasa 80 hanggang 110 pesos kada kilo. Bukod sa inspeksyon sa presyon ng palengke, nagsagawa rin ng mga taga-DTI ng test weight para siguraduhin
Ayan. Maayos sa mga timbangan. Ba't di nyo kunin yung mga writer namin dito? Galing. Siniguro din ng DTI kung may meat inspection certificate ng NMIS ang mga tindahan ng baka at baboy. Samantala, namahagi rin si Undersecretary Seni Maglay ng calling card sa mga tindera at mamimili para, sumbong kayo, magsumbong daw kayo kung sakaling may mananamantala sa presyo ng mga bilihin. Buti lang, tapos na. May isa pa pala. Pero hindi lang po mga nananamantala sa presyo ang dapat natin bantayan, mga igan. Ngayon po ay nagkalat din, alam nyo ba, yung mga nagtitinda ng double dead o botcha. Ito naman manok. Yan po ang tinutukan ni Mark Zambrano ng GMA News at dinala pa nga mga nasabat ng botsyang manok sa isang pasyalan sa Maynila para ipakain sa mga buhaya. Yan. Mark, gaano ba yung karami yung mga botsyang manok na nasabat ng mga otoridad? So pwede pala pati manok double dead. Pwede, Igan. Sa aming nakita kanina, tinatayang 500 kilo ng double dead na manok o botya ang nasabat kanina sa Pasay Market. Agad naman pumula sa mga nagtatadtad ng botya na huling-huli sa akto ng mga operatiba ng City Veterinarian Office sa loob ng isang kwarto sa 1 de Mayo Market sa gilid ng Pasay Public Market. Mabaho na at nangingitim na rin ang karne ng manok na nakasilid na sa mga plastic at timba. Suspetsa ni Dr. Ronaldo Bernasor ng City Veterinarian Office, maaring galing pang Bulacan ang mga manok. Ito na raw ang pinakamaraming botsyang manok na kanilang nakumpiska sa isang lugar. Agad namang dinala ang botya sa Davao Crocodile Park dito sa Pasay para pakain sa mga inaalaga ang buhaya dito. Yan muna ang pinakauling ulat mula dito sa Pasay. Igan, balik sa'yo. Okay, maraming salamat, Mark Zambrano. Ang problema niya pag hinapchap na baboy o kaya... Mix na. Paano na? Kung buo, madali mo makita nananamlay Oo. Di ba? Namumuo yung dugo, maanta. Tinadtad na. Pag tinadtad na. So, kailangan gamitin talaga yung power of the dose. Kasi mabantay yun di ba? Mas maganda, bumili kayo sa mga kilala nyo ng Suki, sa tindahan. Dapat may tatak. May tatak din ba sila? Parang NMIS? Wala di ba? Alam nyo mga manok? Ewan ko. At saka minsan, di ba, nadadaan sa mga ilaw. Alam ko, may at kung tatak yung mga ano-ano, manok, nakalagay doon pag ano. Ay, olak, talo daw, talo. Sasabo. Sasabo. Pero ingat dahil ngayon, kung dati walang sinasabing sakit, di ba? Parang ngayon naglabas na ang Department of Health na mukhang delikado na sa kalusugan. Yung double Ang dead. pagkain ng botya. Oo. Tsaka sa palengke, wag naman kayo mananamantala. Grabe, wala lang, na-bother lang ako doon sa layo ng presyo doon sa suggested retail price. Kung paano nila Dapat kasi binibenta. ang DTI ngayon, pag nagsumbong, bilis na nila action. Gano'n kasi minsan sasabihin na, doon kayo bumili sa dyaryo, ginaganon nila Hindi, minsan. kung sinasabi ng tinderang magulo sa Libya di sabihin nyo, di ba tayo kumuha ng gulay? Alam mo, kinalaman yung Libya sa gulay natin. Alright, samantala, eto nga, bukod sa Libya, lalong kumakalat po ang tensyon sa Middle East at ngayon tumitindi naman ang mga protesta sa bansang Yemen para patalsikin ang kanilang pangulo doon. Kaya ang DFA itinaas na ang alert level 2 sa Yemen. Ibig sabihin niya, limitado na ang mga galaw ng may 1,600 OFW doon. Bukod daw kasi sa protesta, may mga paggalaw din ng mga teroristang konektado sa grupong Al-Qaeda ni Osama Bin Laden.